Update natin dito sa katatapos na mandatory conference. Di ba pasayag yung minutes nung ginawa ng Department of Labor? At today's mandatory conference, the management must lay that appeal. The union officers and members, together with their council and auditors, their appeal. Hindi ko na sinitalya yung mga, sige, dinitalya natin yung mga na-discuss natin, yung antecedents na mga position natin. Siyempre yung existing retirement, base doon sa proposal natin ay inablit pa prior doon sa organ natin. Nandun yung detalye ay zero copy na ang Department of Labor. Yung accrued strike fund, more or less may 300,000 to 400,000 yung hindi na-remit ng management bakit ito sa general membership resolution natin na magkaroon tayo ng strike fund na 1,000 per member. So dahil meron tayo more than 700 members ng panahon na yun, na-remit lang nila ay nasa almost 300. So meron pang remaining of more or less 300,000. Yung unpaid salaries natin prior sa huelga mula January 1 hanggang 14 ng January. So ito ang bahagi din ng ating mga binanggit na kailangan i-remit o ibalik sa mga magagawa dahil ito ay rendered services na natin mga magagawa. Yung accrued benefits, nandito yung perfect attendance at ilang pang mga benepisyo na hindi nakuha ng mga magagawa. Bahagi ito ng ating mga privileges. Doon sa mga peripheral issues, ito yung mga sumulpot sa panahon ng nahigit-anin na taon na huelga natin. Kasama na dito yung nakapending na kaso sa NLRC, yung illegal dismissal case natin. Pangalawa, yung petition for certification of election 99 ng NCWU sa Region 4 sa Department of Labor and Employment. Ganon din yung criminal cases na more or less 36 criminal cases sa MPC, kasama yung criminal cases na nakapay sa RTC Binyan. So ito yung mga punto na inihain natin sa Department of Labor and Employment para talakayin. Ibahagi ng minutes na ito, there will be a meeting to be conducted with the management separately. Thereafter, the parties shall meet. Next meeting with the union is on June 19, 2 p.m. 2008 at 2 p.m. Di ganito mga kasama bago na umpisa yung pakipag-usap natin. Ang banggit ni Atty. Leighton Amarga kasama ni Director Reynaldo Ubaldo, nagmula mismo sa management ng Nestle yung suggestion na kung pwede ay alamin muna yung posisyon ng both parties. Kung papayag tayo, ihahain natin yung mga posisyon natin, yung mga issues to be taken. Ganon din, papakinggan ng Department of Labor Representatives yung issues o posisyon ng management ng Nestle. So, tayo, pumayag na ganon. So, maybe within the week or next week, kakausapin ng Department of Labor ang management para iyain yung ating mga posisyon at kunan din ng posisyon ng management. Kaya nakaset ang next meeting natin sa Department of Labor sa June 19, alas 2 ng hapon, para alamin ano yung resulta ng mga posisyon ng management at kung ano yung reaksyon ng management hindi doon sa mga posisyon inihain natin ngayong araw na to. So yun mga kasama, yung bunot ng ating conference ang pinalaman ngayong araw na to. So siguro yung panawagan sa bawat isa manggagawa kasama yung mga kapamilya natin, kailangan natin yung mas masinsin at mas malakas na mga pagkilos, hindi lamang dito sa Department of Labor and Employment. Malinaw ang konferensya nito ay dulot ng ating layunin na itirig yung ating come out dito sa Department of Labor and Employment hanggat hindi kikilos ang departamento ito para ipatupad at implement yung mismong final na desisyon ng Korte Suprema. So huwag din natin kakalimutan mga kasama na hindi
mismong desisyon ng Supreme Court noong 1991 pa. Kaya ihanda ang ating mga hanay, kasama yung ating mga pamilya. Hindi lamang tayo magkakampaw dito sa Department of Labor and Employment, maging doon sa Nestle, sa Kabuyaw, ay ihanda ang ating sarili dahil kung ano yung magiging resulta ng pagkikipag-usap ng Department of Labor prior sa June 19, mas bibigyan ng justification yung plano natin pag-agaw muli ng gate ng Nestle Kabuyaw. Okay ba yung mga kasama? Sinagit natin kanina mga kasama kay Atty. Leysan Abarca. Sabi natin off the record dahil ang banggit niya, kapapasok lang niya dito sa Department of Labor and Employment. Galing siya bilang lawyer sa private company. Sabi natin off the record, ano ang point of view mo doon sa issue ng retirement na 1991 decision pa? Ito ba ay pwedeng sa pananaw lamang ng Department of Labor Secretary ay maging prerogative lamang ng management ng Nestle sa kabila ng ito ay desisyon na ng 1991 ng Korte Suprema? So sabi niya, hindi siya nag-comment dahil kung sa lawyer's point of view, talagang hindi dapat. Pero dahil bahagi na siya ng empleyado o isa sa nangunguna sa Department of Labor and Employment, hindi na siya kumido kung tama nga ba o mali yung ginawa ng dating sekretary ng Department of Labor and Employment kung bakit nagkaganito ang sitwasyon natin mga manggagawa ng Nestle kasama ang ating mga pamilya. Kaya mga kasama, malinaw, yung dugo na nasa kamay ng Department of Labor and Employment sa mahigit 6 na taon na pagmasakal sa ating kabuhayan at kinabukasan ay hindi natutuyo, bagkus tuloy-tuloy na dumadanak ang dugo na ginagawa ng departamento ito sa ating mga manggagawa kasama ang ating mga pamilya. Ang dugong yan ay nag-umpisa pa kay kasamang Militon Rojas na pinagtanggol yung mismong retirement benefit natin na naging desisyon nga ng 1991 ng Korte Suprema. Binuwisan pa ng buhay ni kasamang Justado Capor Fortuna noong 2005. Malinaw ang ibinuwis ng buhay ng mga kasama natin na 23 manggagawa sa pagtatanggol sa ating kabuhayan at kinabukasan. Hindi nakatapos ang kasalanan ng departamento nito. Simula pa kay Secretary Patricia Santo Tomas hanggang kay Arturo Prion at ngayon nga ay Secretary Roque ng Department of Labor and Employment. Hindi dapat tayo maging kampante, hindi dapat tayo maging complacent na sa ngayon ay hinaharap tayo ng Department of Labor and Employment. Umpisa pa lang ito mga kasama. Itodo natin ang ating kahandaan. Pagkaisahin natin ang pinakamalawak na mga manggagawa mga kasama. Hindi tayo nag-uusap na mahigit 400 pa lamang tayo. Ang resulta ng pagmasakir ng management sa pakikipagsabuatan mismo ng dahil ni Gloria Macapagal-Arroyo ay mismong bilang ng mga manggagawa ng Nestle na mahigit 600 kasama ang ating mga pamilya. Kaya sa panahon ito, kumilos tayo, ihanda ang ating hanay, ilaan natin ang buong pwersa natin upang pagpupulpul na rin ang buong hanay natin kasama ang ating mga pamilya. Ihanda ang pinakamalakas na pagkilos at pagkakaisa hanggang itinig natin ang panibagong welga doon sa Kabuyaw Nestle Factory. Mabuhay ang mga manggagawa ng Nestle.